Isang linggo na ring nakakaranas ng diarrhea ang kanyang bunsong anak. Nagdudulot na ng pangamba ang unti-unting paghina ng bunso. Wala namang magawa ang mapagmahal na ina sa kanilang pobreng kalagayan. Sinusulit ni Chona ang bawat segundong kapiling ang lalaking kinakasama dahil kinabukasan, uuwi na ito sa tunay niyang asawa. Ito ang buhay ni Chona bilang isang kirida. Sinusuong ni Ray Corpus ang mga higanteng alon ng dagat Pasipiko. Tanga ng kanyang pana, sumisisid siya sa malalim na bahagi ng dagat para manghuli ng isda. Baldado ang asawa ni Ray na si Janet, kung kaya't si Ray ang gumaganap na ama at ina ng tahanan. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Only Love, Only God. Susunod na. Unlimited Love! naloloman ni Flo. Kisargui, hangamch. Unlimited Grace. 꼼카나이도 쏘아. 변함없는 베푸심. Matatre Nambike. Mosege no Tasuke. Ofuronto Prem. Walang hanggang pagpapala. Unlimited God! Welcome to the special live telecast of the 700 Club Asia. You're watching us live via PLDT. We are also live on the internet. Just log on to cbnasia.org/specials. Isang oras po na punong-puno ng unlimited na himala, pagpapala at kagalingan ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng mga puso. Samahan niyo kami mag-celebrate dito ng Valentine's Day. Let's fill this day with love and generosity. And speaking of generosity, since yesterday, your total giving has reached 557,760. And tonight, we are challenging you to raise another 2 million so we can bless more of our kababayans. Kaya nga right now, the numbers are being flashed on your screen. Pick up that phone and make a donation. Yes. And to help us answer your calls for your donations, kasama natin dito ngayon sina TV host actress Ella Ver Pacatan at trick artist JB De La Cruz. Nakaantabay silang lahat para tumanggap ng inyong mga tawag. Our hotlines are 810-7176, 810-7717, at 812-4747. Kaya tawag na! Kata, galing ka yata sa date? Of course, Valentine's Day ngayon no? It's a love day, so kailangan mag-date. You are so well dressed to make Peter and I look like bodyguards. Oo, siya yung bodyguard, ako yung driver. Oo, pero dyan lang naman ako nag-date dyan sa tabi-tabi sa talipapa. Nagkakatuwaan ho tayo, pero alam po ninyo, may mga nangyayari ho sa ating bayan. Just recently, Typhoon Sendong wreaked havoc in northern Mindanao, affecting thousands of our kababayans there. And to help in the disaster relief operations in the area, Operation Blessing conducted a medical mission and gave out livelihood assistance in one of the poor communities in Lanao del Sur. At doon po namin nakilala ang pamilya ni Mariam. Ang liwanag ng magandang bukas, tila ay ikinubli kay Mariam. Siya mang anak at tanging sa asawa lamang umaasa ng kabuhayan. Hindi sapat ang pamamasukan ni Rod sa palayan upang mapunan ang lahat ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nalulungkot kami kasi yung mga anak ko walang makain eh. Saka mahirap ng buhay ngayon. Isang linggo na ring nakakaranas ng diarrhea ang kanyang bunsong anak. Nagdudulot na ng pangamba ang unti-unting paghina ng bunso. Wala namang magawa ang mapagmahal na ina sa kanilang pobreng kalagayan. Hindi namin madadala ng ospital kasi wala kaming pera. Natatakot ako sana kung may sakit, baka may nangyayari sa kanya na masama na siyempre malulungkot ako kasi nawala na ako ng anak. Kung noong nakapangingisda pa si Rod, maaari sana niyang matustusan ang kanilang kumakalam na mga tiyan at maaari niyang mapagamot ang bunso. Dito'y nagsusumamo si Mariam sa Diyos. Sabi namin sa Allah, Allah, tulungan niyo po kami. At saka yung mga pamilya ko, tulungan mo rin. Bukod sa panalangin, nagiging sandigan nila ang bawat isa.
Ang pagmamahalan nila ang siyang nagbubuklod sa pamilyang hindi malaman kung saan tutungo. Gusto ko magkaroon ng kabuhayan para yung mga anak ko na taon sila sa kahirapan, yung mga malilit, gusto ko pa sila makapag-aral na mabuti. Tugon sa panalangin ng pagtungo ng Operation Blessing sa Lanao del Norte. Dito nakita nila si Mariam at ang kanyang bunsong si Micaela na labis nang nanghihina dahil sa matinding dehydration. Walang sinayang na oras ang volunteer doctors upang malapatan ng Pangunang Lunas si baby Micaela. Matapos gamutin si Micaela, nasorpresa rin si Rod nang bigyan siya ng pangarap na lambat para makapangisdang muli. Ang liwanag na hanap nila ay natagpuan sa mga taong nagmamahal dahil kay Jesus. Proud na ako kasi gumaling na yung anak ko dahil nagamutan siya. Masayang-masaya kami dahil nabibigyan niyo kami ng testnet. Salamat sa Diyos kasi natulungan niya kami, lalo-lalo na sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Alam mo yung lugar ni na Mariam, it's one of the hardest to reach places sa Lanao del Sur. Pero ganyan talaga ang intensyon ng Operation Blessing. Kung saan hindi nakakarating ang tulong, let's say, ng pamahalaan, lokal na pamahalaan o other NGOs, yun talaga ang dinadayo ng Operation Blessing. And we're so glad you were able to help Mariam and when others. you get to help in a situation like that where they cannot get any help, really, the Lord is glorified talaga. And it's really the Lord, I think, who directed our steps towards Miriam, them. salamat sa Diyos. Amen. No. Totoo yan. Tsaka I can only imagine yung sorrow tsaka yung stress ni Mariam, no? Kasi bilang magulang, alam naman po natin, hindi ho dapat talaga ipagwalang bahala ang diarrhea, lalo na sa mga bata. At lalong higit sa ilang buwan pa lamang ilang buwan pa lang yung sanggol niya, si Micaela, no? Dahil po yung dehydration na dulot ng diarrhea ay maaari pong ikamatay ng taong may sakit nito. And according to the World Health Organization, diarrhea is the #1 post-disaster disease in the world. And that is the reason why Operation Blessing brings immediate medical and disaster relief to the victims. Peter, nabanggit mo yung disaster. Ito lang buwan na ito, daang tao na ang bilang ng mga namatay, nasugatan at nawalan ng tahanan sa Negros Oriental dahil ho sa naganap na lindol doon. And we have already started our disaster relief operations there. We have on the phone right now our correspondent Lucille Talusan to tell us the situation in Barangay Planas, Gihulngan, Negros Oriental. Hello, Lucille. Hello. Happy Valentine's sa inyo dyan. Happy Valentine's din sa'yo. Oh, Lucille, ano yung sitwasyon ngayon dyan? Well, first of all, Sir Peter and Ms. Kata, ramdam ko ang yanig ng inyong pagmamahal sa akin dito sa Negros. Dahil po talaga namang may mga aftershocks pa din. Siguro mga intensity 2 or intensity 3 nararamdaman pa rin Malakas dito. pa. At sa ngayon ay umulan ng malakas sa labas. Kaya nakakaawa din talaga ang sitwasyon ng mga tao dito dahil alam mo, kahit na yung malalaking bahay, may mga tents pa rin sa kanilang mga gardens at doon nila pinipiling matulog. Imaginin mo yan, sa umaga mainit, sa gabi umuulan, okay lang sanang umulan dahil walang tubig, pero at the same time, nakakalungkot dahil siyempre dahil sa ulan ay giginawin sila at maaari rin magkasakit. So yun ang sitwasyon dito. So, Lucille, medyo patuloy pa rin nangangamba ang mga kababayan natin dyan. Are they getting some other help from other sources? Nandun yung takot, nandun yung tension. At sorry, I did not get the other question. Anong klaseng tulong ang natatanggap ng mga kababayan natin dyan? Okay. Ang Operation Blessing, pumunta ang Operation Blessing kahapon sa Gihulngan. Ito yung nagkaroon ng landslide dito at marami rin natabunan at marami pa rin missing. Sa kabuuan kasi, 43 ang reported dead, 54 injured at 66 missing at 37,120 families na ang apektado ng lindol at ng landslide. At kahapon, pumunta po ang Operation Blessing sa
Barangay Planas. At ito ay 15 kilometers away from the city ng Gihulngan, ano? At medyo nasa bundok. So, yung mga tao, talagang bumababa sila para lang makakuha ng pagkain, ng bigas, at ito'y pinamigay ng Operation Blessing para lang mag-sustain sila. So yun ang unang ginagawa ngayon ng Operation Blessing. At kanina din, pumunta naman tayo sa La Libertad. Ang La Libertad naman, dito ang nakita namin, ang pinakamalaking devastation ang nangyari. Dahil talagang mga bahay na malaki o maliit, makikita mo talaga, Sir Peter, Miss Katana, nakatabingi. Dahil yung mga lupa ay talaga namang umangat at inangat itong mga bahay na ito. At maraming mga cracks, no, sa mga dinadaanan din namin. Yun, kaya hindi mo talaga masisisi ang mga tao na mag-camp out eh. Nakakatakot talaga. Ayaw nila bumalik sa mga bahay nila. Yung mga bahay din, may mga cracks na. So Lucille, ano pang pangangailangan ng mga kababayan natin dyan na maaari nating ihatid sa kanila? Sa ngayon, kata is really food and water. Kanina, nagpunta kami sa coastal area ng Barangay North Poblacion. And isa kanila, kaunti lang ang nakaka-reach na tulong. Ano? And it's strange kasi napakalapit nila sa highway. Nagkaroon sila ng mini tsunami dito. Maraming mga bahay ang na-wipe out, nawala. 140 totally damaged. 44 houses washed away into the ocean. At konti lang ang nakakarating na tulong. At ito ay dahil ang concentration ay nandun po sa landslide, sa nabiktima ng landslide. Kaya bukas, pupunta ulit doon ng Operation Blessing para bigyan naman sila ng bigas, ng mga pagkain, ng dilata, at mga mat and blankets na kailangan din po nila. So, yun. At may mga feeding programs din na na-identify yung ating Operation Blessing. So, yung parang inatasan dito si Aster, na-identify niya na merong naputol na feeding program sa 72 na mga malnourished children dahil yung budget ay napunta na para sa kalamidad. So yun din ay tinitignan ng Operation Blessing kung ipagpapatuloy ang feeding program nila. Sige, thank you very much, Lucille. Talaga. Okay, thank you, Lucille, for the update at mag-iingat kayo dyan, ha? Okay, God bless you. God bless you. Thank you. Po. God bless you din. Alam po ninyo, ang Operation Blessing po, hindi po tayo aalis dyan. Yes. Ano? Hanggat kailangan tayo, patuloy po nating ihahatid ang mga pangangailangan nila at narinig natin kailangan nila ng food, patuloy, water, yung supply hanggat hindi ho maging normal ang buhay nila doon. Ano? Alam po ninyo, ang bahagi po ng donasyon na ibibigay po ninyo ngayong gabi ay mapupunta po sa disaster relief operation natin dyan sa Negros Oriental. Maaari po ninyong ipadala ang inyong donasyon sa lahat ng sangay ng ML Kwarta Padala. Wala pong transaction fee. At ang kagandahan pa po niya ng ilang po mga sangay ng M. Luwilier ay bukas 24/7. Kaya anytime pwede kayong magpadala. In fact, tonight pwede nyo na rin kong ipadala. Narito ang ilang pang mga karagdagang impormasyon. Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, receiver's name, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Alam po ninyo, sa gitna po ng sunod-sunod na kalamidad na nararanasan po ng ating bansa, mahalaga po na hindi lamang tayo magbigay ng ating tulong, kundi higit sa lahat dapat po ay dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Let's pray. It says in Psalm 46 verses 1-3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear,
Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. And the Bible also says, in this world we shall have tribulations, but God is and will always be in control. Father, in the name of Jesus, we bring to you our nation, the nation of the Philippines. Lord, we know we are the apple of your eye. So, Father, we entrust our country to you. We ask that you would have your hand of protection upon every island, Lord, over this whole archipelago, Lord. Yes. Lord, that you will enthrone, Lord, your glory. Lord, that we will feel your protection, your grace, your love over every island, Lord. Even now, we commit every barangay, every city under your care. And Father, would you cover us under the shelter of your wings. Even now, Father, we speak your divine protection over our country. We speak a blessing over the Philippines, and we declare our nation is blessed because our God is the Lord Jesus Christ. We thank you and we give you back all the praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Back to you, Mari. Thank you, Peter. With me right now is trick artist JB De La Cruz. JB, bakit patuloy ang pagtulong mo sa 700 Club Asia? Nagpapasalamat nga ako na may mga ganitong project sa 700 Club kasi naniniwala ako na yung tulong na makukuha natin sa mga tao na nanonood sa atin ay malaki at malayo ang mararating. Maraming nangangailangan na kababayan natin na alam ko hindi alam ng iba na mas marami pang liblib na lugar ang napupuntahan ng Operation Blessing at iba pang project ng 700 Club na kailangan talaga ng tulong. So kaya nandito ako ngayon dahil ito lang sa maliit na bagay, maliit na paraan ko, nakakatulong ako sa inyo, nakakatulong ako sa inyong mga Thank you very much for your continued support. You are a trick artist. Paki-sample nga naman. Okay, sige. I'm gonna ask you, sigaw ka ng stop. I'm just gonna go like this. Stop. Stop. Okay, get the card. Okay. Pakita mo sa camera. Okay. And then punitin mo siya. Okay. I'm not gonna look. Punitin mo siya. Okay. Right. Okay, one good. More time. So one more time. Kaya pa ba? Kaya pa? Yeah, kaya pa. Okay. And then, ganito. Hawakan mo siya. Okay. Pakita mo lang sa camera. Alright. Okay. Okay, this one. Okay, I'm gonna give you one piece. Lagay mo sa bulsa mo. Okay. Okay. Tapos, eto. Okay. Itong mga cards na to, is ilalagay natin sa loob ng thumb ko. Okay. Ng fist ko blow. Okay. Okay, it's gone. Okay, it disappeared. So, nawala. Anong paborito mong prutas? Apple. Sige. Apple. Okay, tama-tama. May orange tayo. Okay, sakto. Okay. So, yung orange, hiwain natin sa paikot. Okay? Okay. So, meron kang card dyan. Okay. Can you open it slowly? Okay. Okay, now may bara sa loob. Oh my goodness. Okay, now we're gonna see. Ano ba yung card mo kanina? 10 of hearts. Yung bara sa loob ay 10 of hearts. Pero sandali lang, may kulang. Oh. Tingnan natin kung yung baraha mo at ang baraha ko ay magmamatch. Oh my goodness. Okay, nag-match sila. I don't know how you did that. Wow. Alam mo naman si Lord pag broken ka, di ba, He can restore your life again. Yan. Okay, well, thank you very much, JB. You can give right now using your credit card, especially if you're watching abroad or on the web, on GMA Live TV, on TBN, and on Philam TV. Madali po mag-donate at safe pa. Just log on to cbnasia.org/specials for instructions. You can also send your donations through iRemit. Sa mga magbibigay ng donasyon, narito ang aming mga eksklusibong regalo para lang sa inyo. Share the love and enjoy these exclusive gifts from the 700 Club Asia. For your gift of 500 pesos, you will get this special teaching audio CD by actress Connie Reyes entitled Live to Give. For 1,000 pesos, you will receive an exclusive copy of The Essentials for Keeping Your Marriage Ablaze DVD by the 700 Club Asia host Peter Kairouz and his wife Christine. Get practical tips on how couples can keep their love and nourish their relationship. Plus, the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. For 2,500 pesos, we will give you the 700 Club Asia exclusive statement shirt inspired by the Love Month. Share God's love with this Only Love, Only God shirt. Plus, The Essentials for Keeping Your Marriage Ablaze DVD and the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. For 5,000 pesos, you will get an exclusive Only Love, Only God DVD compilation of 8 inspiring true-to-life love stories featured on the 700 Club Asia. Feel the love with these romantic and heartwarming stories. Plus, the 700 Club Asia exclusive Only Love, Only God statement shirt, The Essentials for Keeping Your Marriage DVD, and the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. Finally, for your gift of 10,000 pesos, you will receive this especially beautifully crafted bracelet
courtesy of Zuri Jewelry. Look fashionable in any occasion with this skillfully designed piece. Plus, the exclusive Only Love, Only God DVD compilation. The 700 Club Asia exclusive statement shirt. The essentials for keeping your marriage ablaze DVD. And the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. All these gifts await you, so what are you waiting for? Avail of these wonderful and exclusive items now. That's why just keep on calling in your donations. Our numbers are 810-7176, 810-7717, or 812-4747. Your donation enables Operation Blessing to serve the poor and hard-to-reach areas in the country. Katulad na lang ng isang komunidad sa Aurora kung saan nakilala natin ang pamilya ni Ray. Let's watch this. Dilasag, Aurora. Tuwing pinahihintulutan ng panahon, sinusuong ni Ray Corpus ang mga higanteng alon ng dagat Pasipiko. Tanga ng kanyang pana, sumisisid siya sa malalim na bahagi ng dagat para manghuli ng isda. Buhay niya ang ibinubuwi sa trabahong ito, ngunit sa kabila ng kanyang sakripisyo, kakarampot lang ang kinikita niya dito. Kapos po talaga. Talagang hirap po kami nun, sir. Halos talagang nagkakautang-utang kami, kumakain pa nga kami ng kamuting kahoy, sir, para lang makaraos sa gutom, walang maibili ng bigas. Baldado ang asawa ni Ray na si Janet. Kung kaya't si Ray ang gumaganap na ama at ina ng tahanan. Ikinadudurog naman ito ng puso ni Janet na walang ibang magawa kundi ang tumao sa kanilang munting tindahan na matumal naman ang benta. Tanggap ko po na ganito na po ako. Pero sana wag ako mawalan ng pag-asa. Simple lang ang pangarap ni Ray para sa kanyang mga anak. Masinop na patahanan, yung pagkain pang araw-araw, kailangan maging sapat. Tapos mabihisan po sila ng maganda na sa pang-araw-araw po hindi naman po sila madungis tingnan. Mapaaral po sila. Ang ayaw ko po sanang maranasan nila yung nararanasan ko po sa ngayon. Ginagawa ni Ray sa abot ng kanyang makakaya ang lahat para makamit ang pangarap niyang magandang buhay sa kanyang pamilya. Bukod sa paninisid ng isda, nagtatanim siya ng gulay sa kanilang likod bahay. Maging sa bangketa sa kanilang harapan, may mga tanim siyang gulay. Lahat ng ito kasabay ng pag-aasikaso niya sa minamahal niyang mga anak at asawa. Pamilya ko po yan, sir, Talaga pong nakatutok po ako sa kanila. Sabi ko nga po, sir, hanggat kaya ko, sir, talagang maski mangutang ako talaga ng ikabubuhay namin, gagawin ko po. Huwag lang kaming magkahiwalay. Isa si Ray sa mga mangingisdang tinulungan ng Operation Blessing at ng German humanitarian organization na Humedica na makamit ang kanilang mga pangarap. Namahagi kami ng 650 o 650 na lambat o fishing nets sa mga mangingisda ng mga pinakaliblib na bahagi ng Aurora. Nasa 2 hanggang 3,000 piso ang halaga ng bawat lambat. Halagang mahirap malikom para sa mga hikahos nating kababayan. Ngayon, hindi na nakadepende sa paninisid ang kabuhayan ng pamilya ni Ray. At sa halip na paisa-isang huli, mas marami na siyang isdang naiuuwi sa bawat pagpalaot niya sa dagat. Mas malaki na ang kanyang kinikita. Isang hakbang tungo sa katuparan ng pangarap niya para sa kanyang pamilya. At para bigyang saya at pag-asa si Janet, hinandugan siya ng Operation Blessing ng isang libreng wheelchair. Ngayon, muli na siyang nakakalabas ng kanilang tahanan at nakakasama na siya ng kanyang pamilya sa pamamasyal. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing. Kung hindi po sa inyo ay hindi po ako magkakaroon ng wheelchair at makakapunta na po ako sa gusto kong puntahan. Sa mga nakatulong po sa amin sa Operation Blessing, talaga pong taos-puso po kami nagpapasalamat po dahil po malaking bagay po ito po, sir, sa amin. Salamat po ulit po talaga po sa inyo.
Ang Aurora po ay isa sa mga lalawigan sa Central Luzon na sinalanta ng Bagyong Pedring noong nakaraang taon. Nagtungo doon para magbigay ng tulong ang Operation Blessing at patuloy pa rin natin silang tinutulungan para makabangon. That's right. More than distributing goods, we are also giving them sustainable source of income like fishnets, livestock, and other livelihood starter kits. Tayo talaga mga Pinoy, Peter, ay kilalang tayo bilang resilient o yung madali bang mag-adjust sa mga situations. Sa lahat po ng kalamidad na humagupit sa atin at krisis na sinuong natin bilang isang bansa, ay marunong pa rin tayong ngumiti at patuloy na lumalaban sa buhay. Kata, kadalasan sa panahon ng krisis, diyan masusubok kung kaya natin magbigay sacrificially. Mahirap yun, pero tama ka. That's when it counts. Just like what happened to Flor Aristotel. It was during Typhoon Ondoy when she started giving to the 700 Club Asia. Alam mo, excited akong marinig ang kabuuan ng kwento nitong si Flor. Alam nyo, kasi biro nyo, nagbigay siya ng 500 pesos sa the 700 Club Asia at ang naging balik nito sa kanya, makinig, nakabili siya ng L300 van na worth 355,000 pesos. At makakapanayan po natin ngayon sa telepono si Flor. Hi, Flor! Hello po, ma'am. Good evening po. So Flor, hindi ka ba nahirapang magbigay ng iyong initial 500 pesos? At that time, actually, medyo mahirap dahil marami pong nangangailangan. Pero po, dahil talagang nasa puso ko na po yung magbigay, dahil alam ko naman na maraming matutulungan ng maibibigay na yon, ay ginawa ko po magbigay. At nakakatuwa dahil ang kapalit naman ay sobra-sobra. Naka-receive po ako ng email from partnership in other country na nagpadala sila ng 175,000. Wow! Para makatulong din sa aming mga miyembro na nasalanta. Okay, so hindi lang yung L300 van, pati pala may mga negosyo ka pang natanggap. Actually, hindi po negosyo yun, ma'am. It's a 175,000 po para matulungan po yung mga miyembro namin na nawalan din ng bahay during the Ondoy. Yun. So ano pang mga pagpapalang natanggap mo after that? After that po, nabiyayaan dito. Actually, yung Ondoy na yun, birthday ko rin po. Kaya instead po na ako ay sa-celebrate ng birthday ko, dinala ko yung mga bata sa makapag-celebrate sa Museo Pambata. Pero yun po, blessing po yung mga binigay sa akin ni Lord. Not only that, nagkaroon din, may nag-donate po na magbigay ng L300 para po sa aming ministry. Para daw po pagka next time po i-outing ko yung mga bata, meron na po kami sasakyan. So Flor, ano yung mensahe mo sa mga manonood ng The 700 Club Asia? Na patuloy pong magbigay dahil sobra-sobra po ang ibabalik ni Lord. Yan. Thank you very much, Flor. Sana wag kang magsawa talaga magbigay. And I believe, hearing it from your voice, you're really convinced in God's principle of sowing and reaping na kahit maliit ang ibigay mo, ang balik naman sa iyo ay sobra-sobra. Ay, grabe po. Talaga pong sapat ang Panginoon. Okay, thank you, Flor. God bless you. Alam po ninyo, sa patuloy po na pagbibigay ni Flor sa gawain ng ating Panginoon, patuloy rin siyang ginagamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala, hindi lamang po sa kanyang sariling pamilya, kundi ng marami pang pamilya. Nais nyo rin po bang maranasan ang pagpapalang tinatamasa ngayon ni Flor? Abay, umpisa na po natin ngayon. At nang tayo ay maging pagpapala rin sa iba, lalo na ho sa panahon ng krisis o kalamidad. You are blessed to be a blessing. Kaya, keep on calling. Our numbers are being flashed on your screen. Meanwhile, here is Mari to give us an update. Mari, anong balita dyan? Salamat, Peter. Magbabasa muna kami. Kasama ko pala ang magbabasa ng mga pledges ng mga generous natin mga kababayan. Please welcome TV host and actress Eliver Pacatang. Thanks for being on the show, Eliver. Thank you also for having me here. Okay. Nagbigay via credit card si Reynaldo 500 pesos as a one-time gift, Eliver. Also, Laura, 5,000. Si Carmen also by credit card, 1,000 pesos as a one-time gift. Mary Ann, 5,000 also. Si Pilar ng Marikina nagbigay ng 500 pesos as a one-time gift. God bless you. Salamat po. Si Greg din po gave 3,000. Salamat sa iyo. Si Verhel ba yan? Verhel ng Santa Mesa nagbigay ng 500 pesos as a one-time gift. Thank you po.
Also to Jonah po, thank you so much. She gave 2,000. Salamat po. Paulo, nagbigay ng 1,000 as a one-time gift. So mahaba-haba And po. also, Oh, sorry, okay, go ahead. Frenna Flor gave 1,000. Okay, one-time Thank gift. you po. God bless po. God bless. Mahaba-haba po ang oras natin. So far, your pledges have reached 564,260 pesos. Ayan. Thank you po sa inyo lahat na nagbigay at magbibigay pa. May pagkakataon pa kayong tumawag at magbigay ng inyong mga donasyon. Naghihintay ang mga kaibigan nating celebrities para sagutin ang inyong mga tawag. You can send your donations through ML Kwarta Padala, through Metrobank, and by using your credit card. For more information, please visit our website at cbnasia.org/specials. Maaari din po kayo magpadala through iRemit. Here's how. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Kasama ko po ngayon ang Assistant Vice President for Marketing of iRemit. She will tell us about the easy steps to send in your donations. Please welcome Maria Cristina Castillab. Thank you for being here this evening. Thank you too for having me again. It's always good to have you. Yes. Talaga pong walang transaction fees sa pagpapadala through iRemit. Tama ka dyan, Mari. In fact, in all of our almost 800 remittance outlets in 27 countries. Yes, we do accept donations from CBN Asia. We have, however, some agents where they will just have a very minimal service fee. But in all of our iRemit offices, this is absolutely free. Wow, maraming salamat po. Paano naman po makakasiguro ang ating mga kababayan na matatanggap nga natin ang mga kanilang mga pinapadala? Alam mo, Mari, ang iRemit ay katulad din ng 700 Club na 24/7. Hindi po natutulog ang iRemit at matagal na po, 10 taon na po naglilingkod ang iRemit sa ating mga... Well, for somebody who doesn't sleep. Thank you. Thank you po. We have been serving our kababayans abroad for the past 10 years already. Well, God bless you more and more po. Thank you again very much. Thank you. Narito pong muli si Kata para sa iba na pa nating Anli Kwento ng Pagpapala at Himala. Thank you, Mary. Usaping pag-ibig pa rin tayo dito sa Only Love, Only God. Tanong, paano kung ikaw na naghahangad ng unlimited love ay nagkakasya na lamang sa limos na pag-ibig? At paano kung ang limos na pag-ibig na ito ay tuluyan pang mawala sa iyo? Anong mararamdaman mo? Yan ang love story ni Chona. Panoorin natin. Sinusulit ni Chona ang bawat segundong kapiling ang lalaking kinakasama na sa kanya'y meron siyang anak. Dahil kinabukasan, uuwi na ito sa tunay niyang asawa. Ito ang buhay ni Chona bilang isang kirida. Hindi lang boyfriend yung relationship it's husband and wife na nga actually. Kasal na lang ang kulang Feeling ko that time was, siya lang yung talagang taong nagmahal sa akin. Alam mo yun? Pero there's an emptiness. Miski na may pera ka, may pamilya ka, may kulang. Dahil sa puwang sa kanyang puso, nakahiligan ni Chona ang manood sa The 700 Club Asia. Minsan ay nagdesisyon siyang tumawag sa prayer center kung saan ay tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. This is Rain speaking. How may I help you? Pagkatapos niyon, ay hinikayat siyang dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Dito ay nakita ni Chona ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Na-realize ko nung makilala ko si God na mali. It's a sin na kahit anong gawin ko, hindi pa rin siya sa akin, diba? May family siya. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, maling-mali. Hindi man madali para kay Chona. Hiniwalayan niya ang lalaking kinakasama. Wala akong maipintas. Wala kaming pinag-awayan. Kasabi ko, Lord, hindi ko itong makakayanan kung wala ka.
2 taon pagkatapos makipaghiwalay ni Chona, ay namatay ang lalaking kanyang minahal. Bilang respeto sa asawa at pamilya ng lalaki, bumisita na lamang siya sa puntod nang nakaalis na ang lahat ng nakiramay. Kung kami lang, hindi namin kakayanin. We love him so much, tapos yun, nawala. Masakit, especially sa anak ko. Nawalan siya ng daddy. I know na hindi kami pinabayaan ng Diyos during that time. Hindi pinabayaan ng Diyos si Chona at anak nito. Araw-araw ay binubuhos ng Panginoon ang pagmamahal niya para kay Chona. At ito ang nagbibigay sa kanilang mag-ina ng lakas. God's love is very extravagant. Kahit ano pang pinagdadaanan namin, nararamdaman ko never niya ako iniiwan. Si Jesus ay laging nandyan sa tabi ko na hindi niya ako pinabayaan, na pinatawad niya ako kahit gaano kalaki ang kasalanan ko. Ngayon ay may kapayapaan na sa puso si Chona at masaya siyang namumuhay para sa Diyos. Alam mo, Peter, maraming nanonood sa atin ngayon and I know they can identify with Chona's story. You know, it sounds very familiar to me, Kita naman po natin na talagang malungkot ang buhay kapag tayo ho ay nasa relasyong mali. Na when we put our attention and our affections on one person who will definitely, mabibigo ho tayo sa kanya because these are humans, magkakamali po yung mga yan. Hindi po nila tayo mamamahal the way we need to be loved, Nakita natin sa kwento ni Chona, and it is only our Lord God who can really love us the way we need to be loved. And hindi ho tayo kailangang magtiis doon sa sitwasyon na para bang feeling natin luging-lugi tayo, kulang na kulang yung pagmamahal na ating tinatanggap sa ating object ng ating affection. Parati ho tayong mabibigo kapag sa Kanya po natin itutuon ang ating buong puso at buong buhay. Sabi nga even, Peter, any human being cannot really give us everything that we need, hindi ba? Lalo na kung yung taong yon ay doesn't even know the love of God, because that person cannot love you enough, because if he has not received the love of God, he could not give you anything also, at mabibigo lamang po kayo. And we heard from the story of Chona, and I know personally that Jesus is definitely the great lover of all time. Hindi po niya tayo bibiguin. Tama yan, Katayan. Like Chona, who discovered the unlimited love of Jesus. She found out that's only the Lord that can fill that void in her heart. You too can receive God's unconditional and endless love by just praying a simple prayer to surrender your lives to Jesus Christ. The same prayer that Chona prayed. Will you pray with us right now? Yes. Repeat the words, but let it come from your heart. Yes. Just say, Dear Jesus, my heart is bankrupt. It just lacks so much love and attention. I don't know what to do. And I'm feeling so lonely. But I know that you love me unconditionally. And you don't want me to stay the way I am. You have a plan for my life. So Lord, I surrender to that plan. I surrender my life to you. I open my heart right now and invite you into my life. Jesus, be my Lord. Jesus, be my one and only Savior. I give you everything. And I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Masaya at simpleng namumuhay ang pamilya ni Evangeline Kamitan sa bayan ng Calamba. Ngunit ito ay nagbago nang makaramdam ng matinding pananakit sa kaliwang dibdib si Evangeline. Malaki ang kanyang pagkataka sapagkat 2 taon na rin ang nakakaraan nang huling magpa-breastfeed sa kanyang anak. Takot na takot ako nun kasi sa breast nga yun Kumbaga yun yung buhay ng babae.
pag nagkasakit ka doon. Ang iba daw, hindi nakakaligtas pag nalumala yun. Kaya naman agad niya itong ikinonsulta sa doktor. Doon ay niresetahan siya ng gamot na magpapahilom sa iniindang kirot. Lumala siya, tapos nanigas siya. Manhid na manhid siya, pero masakit ang loob niya. Natakot nga kasi ako. Kasi nga sabi, babaakin daw niya. Takot ako na operahin at saka isa pa, wala kami pera. Sa pagkakataong iyon, ay sa albularyo naman nagpagamot si Evangeline. Dito niya ibinigay ang huling pag-asang siya ay gagaling. Tatapalan siya nung parang papel na manifest, tapos may sulat siya, may bulong niya. Tapos ang sinadjust na sa aking gamot, bayabas, yung balat ng bayabas na natutuyo. Yun ang ginagawa kong tubig. Lagi kong iniinom yun. Ngunit muli siyang nabigo matapos sundin ang mga tagubilin. Ganon din na lalo siyang nabaga, namula. Tapos ang sakit-sakit niya na mabigat. Kasi lumaki siya eh. Iyak ko ng iyak paggabi. Kasi lalo na pag malamig, kumikurot siya. Ang hirap-hirap kasi may bata pa akong maliit. Hanggang isang gabi, nakapanood si Evangeline ng The 700 Club Asia. Kita ko nga si Ma'am Connie nagpe-pray. Somebody with a growth sa kanyang both left and right breast. Eksaktong-sakto naman dun sa ano ko na ayun ang pinag-pray niya yung sa breast nga, yung mga namamaga. Nag-pray nga ako kay Jesus. Sabi ko, Jesus, pagalingin niyo po ako. Tanggalin niyo po itong naka-ano sa aking breast. Huwag niyo pong hayaan na ito'y lumala. Pagiga ko siya, bigla may tumulo sa may breast ko sa kaliwa. Sabi ko, ano to? Wala naman akong pinadedede na kasi stop na ako magpadede. Talagang agos siya. Tubig naman siya, hindi siya dugo. Ang dami na ilabas siya ng inilabas. Tapos bigla siyang humupa. Sabi ko nga, naku, eto na po siguro yung sign na ibinigay sa akin ni Jesus na pagpapagaling. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Evangeline na tuluyan na ngang humupa ang pamamaga ng kanyang kaliwang dibdib. Hindi ko na naramdaman, hindi ko na napansin kung paano siya nagilong. Inaano-ano ko pa siya. Wala naman ako makapa. Normal na, bumalik na sa normal siya. 2 taon na ang nakakaraan nang mangyari yon kay Evangeline. Nakapagsilang na siyang muli sa pangalawang anak at wala nang naging problema sa kanyang dibdib. Papasalamat ako sa 700 Club kasi kung hindi ko napanood yung time na yun, baka siguro hanggang ngayon, gamutin pa rin hanggang ngayon ako. Kaya nga, laking pasasalamat ko at napanood ko yun. Wow, isa lang ho siya sa nakatanggap ho ng milagro ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, we just have to believe and have faith that God can heal us. Ang mga ating po mga host, sina Connie, si Peter, si Mari, ako po, sina Alex Tinsay, Felici, we're just instruments, no? Just God's mouthpieces delivering God's good news to you. Pero ang kailangan po, maniwala po kayo doon sa miracle healing power ng ating Panginoong Diyos. And because of God's power and love, thousands of people who watch the 700 Club Asia receive their miracles. Hundreds of people surrender their lives to the Lordship of Jesus Christ every single day. And that is the fruit of your generosity. Through your continued support, we can now give hope to millions of our kababayans in Visayas and Mindanao through our show, Kausaban, the 700 Club Bisaya. And this year, 2012, we will reach out to the young generation of our country through our new and exciting children's show, Superbook in 3D. Naku, abangan nyo yan, ha? At dahil po sa inyong donasyon, ay napakinggan na rin po tayo sa radyo sa pamamagitan ng ating programang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio, na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali sa DZIQ 990 AM. Mapapakinggan nyo na rin po ang Sa Totoo Lang sa internet. Mag-log on lang sa cbnasia.org. At nariyan rin po ang special naming pagtatanghal tuwing Semana Santa sa GMA7, ang movie made for TV na Tanikala. At para sa mga mahihilig mag-surf sa internet, mapapanood na rin ang 700 Club Asia live webcast tuwing Miyerkules. Mag-log on lamang sa cbnasia.org. Maraming salamat sa inyong suporta. That's why continue calling, continue giving in your donation. Mahaba pa ang oras natin. And here's Mari for more updates. Thank you, Peter. Ang tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tawag mula sa mga viewers natin na nais mag-donate. And here are some of them. Si Veronica ng Japan nagbigay ng 200 dirhams.
Si Teresita naman ng, excuse me, Taytay nagbigay ng 500 pesos monthly. Thank you po. Si Vengra naman ng Marikina nagbigay ng 500 pesos as a one-time gift. Si Melanie ng Cavite nagbigay ng 500 pesos as a one-time gift. Si Gracia ng Cavite nagbigay ng 500 pesos monthly. Maraming salamat po sa inyo. Si Christina naman ng Marikina nagbigay ng 1,000 as a one-time gift. At si taga Quezon City na si Gloria nagbigay siya ng 1,000 pesos as a one-time gift. And finally, there's Katrina from, I think this is Novaliches, who gave 2,500 pesos as a one-time gift. And here is your update as of this moment. As of this time, our pledge donations has reached 600,870 pesos. Patuloy lamang po kayo tumawag sa amin. Our lines are open 24 hours a day, 7 days a week to receive your calls. Tumawag lamang kayo sa 810-7176 or 810-7717 or 812-4747. Kung gusto nyo ng convenient at safe na pagpapadala ng inyong donasyon, maaari nyong gamitin ang inyong credit card. Just log on to cbnasia.org/specials para sa magbibigay ng kanilang donasyon. Narito ang aming regalo para sa inyo. For your gift of 10,000 pesos, you will receive this especially beautifully crafted bracelet courtesy of Zuri Jewelry. Look fashionable in any occasion with this skillfully designed piece. Plus, the exclusive Only Love, Only God DVD compilation. The 700 Club Asia exclusive statement shirt. The essentials for keeping your marriage ablaze DVD. And the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. All these gifts await you, so what are you waiting for? Avail of these wonderful and exclusive items now. Naku, wag ho kayo manghinayang magbigay ng 10,000 pesos na tulong. Imagine nakakatulong na kayo, may regalo pa kayo. Napakaganda po nitong bracelet na ito. Gospel bracelet, may kwento ho. Maganda hong pangregalo sa ating mahal sa buhay. Panoorin po natin itong kwentong ito. Ang 5 taong gulang na si Kim na aksidente at nagkaroon ng multiple fractures sa ulo at likod. Kung walang kalahating milyong pang pa-opera, maisasalpa pa siya sa panalangin? Pagsusuka at pagkawala ng malay ang naranasan ng 5 taong gulang na anak ni Joanne na si Kim matapos mahulog mula sa pinakatuktok ng hagdan. Dahil sa takot, di na nag-atubili si Joanne na dalhin agad ang bata sa ospital. Tatakot na po ako nung time na tsaka kabado na kung anong mangyayari sa anak ko. Pag talagang ulo ang tumama, marami pong posibilidad na makumatos. Yung mga ganun na mga naiisip ko. Ayon sa resulta ng CT scan at X-ray ni Kim, nagtamo ito ng blood clot at mga fracture sa ulo at likod. Tapos sabi po ng doktor, kailangan po siya operahan agad-agad. Kasi baka daw mas lalong lumala yung dugo kasi marami pong posibilidad na mag-overflow yung dugo sa ulo niya dahil dun sa crack. Doon lalabas yung dugo, tsaka pwede rin pong makumato siya nung time na yun. Tapos tinanong namin yung doktor ko if ever ba maoperahan, magkano naman yung magagastos. It will cost po 500,000. Inano ko kay Lord, paano kami lalabas sa problemang to? Anong mangyayari sa anak ko if ever hindi kami makakuha ng pera? Dahil doon ay agad na nag-text si Joanne sa 700 Club Asia Prayer Center upang humingi ng panalangin. Madalas niya kasi itong gawin sa tuwing may pinagdadaan ng problema. Yung tinext ko po sa 700 Club na manghingi po ako ng prayers na sana po hindi na po maoperahan si Kim nung time na yun. Every time po kasi na mag-text ako doon sa 700 Club, yung panatag ka na sa sarili mo na may katuwang ka na, may katulong ka na mag-pray. I-grant na ni Lord yung prayer namin kasi marami kami na nananampalataya para sa Kanya. Kasunod noon ay nagdesisyon si Joanne na ilipat sa ibang ospital ang kanyang anak. Dulot na rin ang kakapusan ng pera pang pa-opera. Inobserbahan po siya ng doktor ng 48 hours kung ano yung maging resulta. Sinit ko na po yung isip ko na, sige Lord, ikaw na po ang bahala. Makalipas ang 2 araw, laking gulat ni Joanne nang makuha ang panibagong findings ng doktor kay Kim. Hindi na kailangang operahan ng bata dahil wala na silang nakitang anumang bakas ng fracture sa ulo at likod nito. Dagdag pa ang panunumbalik ng sigla sa katawan ng bata.
nandun na po yung galak, pasasalamat, tsaka tuwa na ginawa po ng Lord na instant po yung prayer na yun, instant po yung grant ni Lord sa prayers namin. Makalipas ang 2 araw, tuluyan na ngang gumaling si Kim. Thank you po kay Papa Jesus, pati po sa 700 Club na pinag-pray po ako. Nagbunga ng himala ang pananampalataya ni Joan sa Panginoon na mas nagpatatag pa ng relasyon niya kay Jesucristo. Patunay lang na ang Diyos ay tunay na nakikinig at sumasagot ng ating mga panalangin. Pag nandun ka na sa time na yun na takot ka, kaba, na hindi mo na alam po anong gagawin na, nandun pala yung kamay ni Lord na huwag ka mag-worry, nandito ako, magsabi ka lang sa akin, saka mag-trust ka lang sa akin. Ayan, it's only the Lord that can work a miracle. Multiple head fractures. Yeah, imagine. Lahat minend niya. Oh, but you know, you can see that there's a power in prayer, no? The Lord really hears our prayers. And you know, the Lord never refuses anybody who comes to Him in faith, through prayer. At ganyan po ang parati nating ginagawa sa ating prayer center. We're just here, our counselors are just here, and they're ready to pray with you and to believe in you, with you, for your miracle. Pwedeng-pwede hong mangyari yan. And that's what we want to do right now is to pray for all of you watching, those of you who have needs, you're going through a situation, kung ano man ang mga karamdaman nyo, if you're sick, God is able to heal you. God is able to work a miracle in your life. Let's pray. Amen. Father, in the name of Jesus, you see with your own eyes everyone needing a healing touch from you. Lord, you said in your word that you are Jehovah Rapha. I am the God that healeth thee. The God who's always willing to restore, revive, refresh, heal. Lord, totally and completely. So even now, in the name of Jesus, I rebuke any form of sickness, infirmity, afflicting all those watching right this moment. I say, sickness, you must go in Jesus' name. Infirmity, you must go in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kata, there are several people now with having congestion in their lungs and they're just feeling terrible. They cannot breathe. Even now, the Lord is releasing His healing touch. Be healed in Jesus' name. There are several ladies that are suffering with stage 3 and stage 4 breast cancer. The Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. Someone with bone cancer, the Lord is just releasing His healing touch upon you. Receive that, brother. Receive that, sister. That is yours in the name of Jesus. Kata, there's someone watching right now. There's a lady watching right now. Sobra siyang desperado. You're just so low and down. In fact, you've been having a conversation with God and you're asking Him, what is my life's meaning? And the Lord is hearing that prayer, and He is going to surprise you this week to show you the extent of His love. Receive that, sister, in Jesus' name. That's for you. There's someone right now who's suffering, namamaga yung right knee mo. In fact, there's water in your knee. You cannot bend it. The Lord is just releasing His healing touch upon your knee. Receive that in Jesus' name. Someone with severe skin asthma, like a skin allergy on your whole left arm. The Lord is releasing His healing touch that's drying up right now before your eyes. Receive your healing in Jesus' name. Thank you, Lord. Peter, let me confirm your prayer. And the Lord also showed me that there's several women right now who are really brokenhearted and they're crying and they don't know what to do. You know, the Lord is waiting for you, sister. He's there. He wants to receive you. He wants to hug you. He wants to embrace you. He wants to comfort you right now. So we declare, receive the Lord's touch. Really, receive the Lord's healing touch upon your heart in the name of Jesus. At meron din akong nakikita mga lalaki na may problema siya sa kanyang spine. The Lord is straightening out your spine right now. Just believe and receive it in the name of Jesus. Meron ding lalaki na may problema sa kanyang kneecap. Ito ay hindi mo maituwid. Ang Panginoon ngayon ay hinihipo ka at naghihilom na ngayon ang diferensya sa iyong tuhod. Meron ding mga may problema ngayon sa kanilang paanan. Itong taong ito ay baliko ang kanyang paa. Hindi mo matuwid ang iyong paa. Just walk right now, kapatid. Believe
believe the Lord is healing you right now in the name of Jesus. Meron ding mga hinihika ngayon. The Lord is touching your lungs right now at kayo maluwag na makakahinga na. God's healing power is upon you right now in the name of Jesus. Thank you, Father. Kata, there are two married couples watching us right now. Yung isang couple, they've been married 7 years. Yung isa namang 9 years, pero wala pa silang anak. Even now, the Lord is opening up your womb. In the name of Jesus, receive that miracle. You are going to give birth not just to one child, but many children. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari, you have something? Yes, Peter, I'd just like to say that the Lord also spoke to me about the asthma. Yung mga may asthma ngayon, just reach out to the Lord now. Reach out with a hand. Just lean out towards God and say, God, would you heal my asthma? Meron din pong isa na kada-diagnose lang po na may arrhythmia. In Jesus' name, be healed now. In the name of Jesus. Back to you, Peter. Mari, thank you very much. Right now, the Lord is just showing na merong taong desperado, lalaki siya at gusto na niyang magpakamatay. In the name of Jesus, wag mong gawin yan. Kapatid, merong pang pag-asa. Just call on the name of the Lord Jesus. Right now, just speak it. Say, Jesus, you're my Lord. Say, Jesus, I need you. Jesus, help me. And the Lord is right there with you right now sa kwarto mo. Kasama mo siya, kapatid. Hindi mo kailangang kitilin ang sarili mong buhay dahil meron ka pang pag-asa. At ang Panginoong Diyos ay nandyan at gusto kanyang tulungan at siya ang magtuturo sa iyo kung ano ang solusyon sa iyong iniindang problema ngayon. Mabait ang ating Panginoong Diyos at hindi kanya pababayaan, hindi ka rin niya itatakwil kagaya ng mga pagtatakwil na natanggap mo sa iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Mari, back to you. Yes, Peter. Salamat sa mga tumawag. Katulad ni Mylene, nagbigay ng 300 pesos as a one-time gift. Si Lerman nagbigay ng Navotas nagbigay ng 500 pesos as a one-time gift. Si Carmela naman nagbigay ng 1,000 pesos one-time gift. Through Facebook naman, si Joanne nagbigay ng 5,000 pesos as a one-time gift. Maraming salamat sa iyo. Si Angelina, 500 pesos one-time gift. Rodolfo ng Quezon City, 2,500 pesos as a one-time gift. Si Jimmy ng Santolan sa Pasig, 500 pesos as a monthly gift. Thank you po. Si Jennifer ng Quezon City, 500 pesos monthly. God bless you. Si Ella ng Parañaque nagbigay ng 1,000 pesos as a one-time gift. Si Victor naman ng Montalban nagbigay 1,000 pesos monthly. Maraming salamat sa iyo. And for those who are going to be giving, here's our special gifts for you. For your gift of 10,000 pesos, you will receive this especially beautifully crafted bracelet courtesy of Zuri Jewelry. Look fashionable in any occasion with this skillfully designed piece. Plus, the exclusive Only Love, Only God DVD compilation. The 700 Club Asia exclusive statement shirt. The essentials for keeping your marriage ablaze DVD. And the Live to Give teaching audio CD by Connie Reyes. All these gifts await you, so what are you waiting for? Avail of these wonderful and exclusive items now. Maraming salamat po sa aming mga sponsors na nagbigay ng kanilang tulong para maging mas espesyal ang pagtatanghal ng programang ito. PLDT, M. Lulier, iRemit, Church Strengthening Ministries, Zuri Wearable Art, Giga Ventures, Pretty Looks, Dental First, Aqualino Bottled Water, and MAFC's Catering. Maraming salamat din po sa ating mga media partners, Business Mirror, United Neon, and AdStrat. And of course, we'd like to thank our celebrity guests who took the time to join us today. May God reward you with His unlimited blessings. Now back to you, Peter and Kata. And so far, your donations have reached 639,170. Remember, even after the show, we are here to receive all your calls. Yeah, just keep giving. Ang pinakahumaganda sigurong maibigay ninyo, yung hanggang 10,000 so you can receive this beautiful gospel bracelet. Especially, yes, maganda hong pangregalo to sa inyong loved one. Pansamantala muna po kami magpapaalam sa inyo ngayong gabi, pero hindi pa po tayo tapos. Patuloy lamang po kayong tumawag at magbigay. Ang aming pong linya ay bukas 24 hours, araw-araw po, para tumanggap po ng inyong tawag. Hilig mo ba'y only calls, only texts, only surf, only rice? At kung ano-ano pang mga only deals? Oy, gusto ko yon, yung mga only. At kung pag-ibig na hindi limitado naman ang hanap mo,
kay Jesus mo lamang matatagpuan yan. Dahil ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay ang laki, ang lalim, ang taas, ang lawak, unlimited talaga. Talaga. That's the only love from our one and only God. In the book of Romans chapter 8 verses 35, 37 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardships or persecution or famine or nakedness or danger or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. You and your family can watch this special telecast online. Just log on to cbnasia.org/specials. God bless you and keep you, and may His face shine upon you and your family. Join us again tomorrow. Susunod na ang Midnight Prayer Helps. Happy Valentine's! Happy Love Day! Keep on calling! Nung mamatay siya, talagang halos mamatay din ako sa lungkot. Naalala ko kasi, yung pamangkin kong namatay, meron ding pagkakahawig doon sa karamdaman at tumuloy sa cancer. I did several VTRs after that. Unfortunately, wala na akong nababalitaan na nakukuha ako or hindi. I give it all up na. Parang wala na, okay na. Naglulong pa rin po ako ng different love.